Hi everyone! Magluluto tayo ngayon ng beef steak o bistik Tagalog guys. Yan, naka-marinate na yan with toyo, garlic powder, onion powder. Actually, hindi na kailangan yung onion powder guys, pero naglagay lang ako. Tapos isang lime or lemon. Lime yung ginamit ko kasi yun yung available. Tapos nilagyan ko ng konting sugar and ground pepper powder, and of course this sliced onion. Ngayon guys, igigisa muna natin yung onion. Tapos maya pag medyo mag-change na yung kulay niya, yung hahanguin natin siya guys. Tapos yung beef naman na minarinate natin kanina, yung susunod natin dito. Yan, okay na to guys, tanggalin muna natin. Tapos yung beef na naman yung ipa-fry natin konti. Ngayon yung beef noon guys, kakamayin ko na guys kasi nagmamadali na rin. So may pasok pa mamaya, late na ako nakapag-umpisa guys sa pagluto. Yan, isa-isay natin siya guys para mas mabilis siyang maluto. Luto lang siya kasi mamaya lulutuin natin siya ulit. Tapos mamaya babalik na rin lang natin. Yun na siya guys, marami siya, siguro more than 500 grams to. And lutuin lang natin siya sa lupa. Yun guys, balik na rin natin siya. At yun guys, dapat mas maganda sana yung sirloin na karning baka. Ito beef shank to kasi medyo matigas to, pero sana malalambot din siya kaagad guys. Yun lang kasi yung available sa ref, kaya yun na lang din niluto. I-request ni Mrs. Yeah, siguro next time mas masarap, mas maganda kasi yung sirloin kasi malambot, mabilis na siyang lumambot. Pero sana mabilis na itong lumambot. Yun guys, siguro antay tayo ng mga 3 to 5 minutes. Then hahanguin naman natin siya guys. At siguro o hindi na siguro. Hindi na siya hahanguin guys. Ilalagay ko na lang yung sobrang na-marinate kanina guys. Pero yung minarinate, nag-marinitan niya. Tapos nilagyan ko na lang siya ng, or dinagdagan ng tubig guys. Para mamaya para lumambot yung karne. At lalagyan ko siya ng beef broth guys. Kasi, or beef cube kasi wala akong beef broth. Itong cube na lang yung ilalagay ko guys. Yan guys, lalagay ko yung beef broth. At saka mainit tong guys kasi ininit ko siya sa microwave oven. Tapos dudurugin lang natin para mamaya ready na siya. Ayan na guys, naglagay pala ako ng konting mantika kasi igigisa ko itong bawang. Hindi ko na hinango yung karne guys, diretso na lang sa dito. Ayan. Wala na akong oras guys. Ano natin siya. Tapos mamaya susunod natin yung pinagmarinitan niya guys with the beef cubes. Yan, susunod natin yung pinagmarinitan. Ito na yung pinagmarinitan guys. Nagdagan ko lang siya ng tubig with the beef cubes.
Parang kulang pa yata yung sabaw. Okay na siguro yan para mas mabilis lumambot. Kasi wala na akong ulas. Guess dapat mas matagal, mas maganda kasi para lumambot talaga yung karne. Ayun guys, takpan lang natin siya para mas mabilis siyang kumulo at lumambot. Wait tayo siguro mga 10 minutes. Hopefully maluto na siya. Kasi may pasok pa ako. 10 to 15 minutes hopefully maluto or lumambot na siya konti guys. Ayan, tapos isunod na natin yung onion na ginisa natin kanina. Ngayon guys, haluin lang natin sa konti. Hinaan ko na yung apoy guys para mas mabilis daw lumambot yung karne pag medyo mahina lang yung apoy para hindi siya mabigat. Pero talagang sobrang matigas pa siya guys. Beef siyang kasi to. But that's okay. Huli mamaya ay papaano ko na lang kay Mrs. ulit mamaya. Titikman ko muna siya guys. Kung okay na ba yung lasa. Parang gusto ko siyang dagdagan ng konting sugar. Tapos pepper powder din guys. Tapos takpan natin ulit guys kasi medyo matigas pa. Yan guys, medyo malambot na. Ilagay ko na yung onion. Ginisa ko kanina. Diyan. Just a few minutes. Pwede na siya guys. Mga 2 minutes. Pwede na siya guys. Pero mas masarap pag siya kung mas malambot siya guys. At good luck sa kanin. Kailangan talaga mas masarap, mas maraming kanin. Sira ang diet. Ayan na, luto na ang ating beef steak. Though medyo matigas pa siya konti, but okay na to guys. Yeah. Thank you so much for watching. Please do subscribe to my YouTube channel, Adons A Vlogs, o sa ako ang Facebook page, Bisdak sa Canada Vlogs. God bless everyone. Bye bye.